Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 9 to 15. So Gemini, tulad na kagawian ha, kung naman lang makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Gemini yun, kaya relax ka lang, enjoy our reading for today, and use your intuition. Yan ang gagamit mo para makuha mo yung akmang-akmang mensahe na kaloob sa'yo na yung spirit guide sa ating reading for today. So Gemini, maraming salamat din po sa inyong donations po ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you again for your generosity, for your kindness, for your support. Every time po na meron tayong reading for Gemini dito po sa James Tarot PH. So Gemini, thank you again for not skipping the ads. So, ano naghihintay sa inyo ngayong June 9 to 15? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the 7 of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the 8 of Cups. Interesting. In the area of what you need, you have the 7 of Swords. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Swords. Lovely, lovely. In the area of your near future, you have the Magician card. Wow, a manifestation coming true. You are now taking action on the things that you want for your life. So congratulations, Gemini, napakaganda ng yung near future. In the area of your challenge, meron kang 9 of Swords. Okay, in the area of your fortune, you have the Ace of Wands, 2 aces, new beginning, new idea, new life, a new approach, no? So nakita ko ito, magkakaroon ka na bagong opportunity about something. So congratulations, Gemini. In the area of your divine advice, you have the 4 of Pentacles. At ang outcome mo ay mananatiling mystery. Pag-usapan natin yan later. Sabay-sabay natin bubuksan kung anong outcome mo this week. Okay, Gemini? So bago natin basahin kada card ng detalyado at saka naman komprehensibo, let's first have kung ano yung nasa background mo this week. Ano yung lingering energy na magiging bala mo o magiging armas mo this week in everything that you want to do para sa linggong ito. You have the Ace of Cups. Wow, 3 aces. You have talaga new beginning, new opportunity, something that will make you happy this week. And nakita ko rito bagong simula. Someone is entering in your life, pwedeng bagong love life ito, o someone sa inyo ay magkakaroon ng bagong opportunity, talagang sobrang saya mo. I'm hearing a gift. I don't know why may gift sa inyo. Whether it is a gift of a new life, a gift of a new opportunity, or a gift of a new start. May bagong sisimulan, may bagong mangyayari sa buhay mo daw this week, Gemini, na sobrang emosyon. Sobrang emosyon. Probably ngayon matutupad yung matagal na hiniling, o kaya ngayon may pag-abante o merong magandang resulta o merong darating talaga na sobrang matagal mong hiniling, matagal mong hinintay. And this something na papasok sa buhay mo because look, this is like a brand new opportunity from God. Bigay niya sa iyo ito, nakatadhana mo itong makuha ngayong linggong ito. At ito yung mag-overflow sa iyong emotions, whether sobrang happy, hindi ka pa rin makapaniwala, overwhelming, medyo kinukurot mo pa ang sarili mo kung totoo ba to, nangyayari ba to, ganyan. So, what's coming in your life for this week is something na matagal mo ring in-anticipate. And there's a sudden surprise then. Kasi parang hindi mo inaasahan na ngayon na siya makukuha o ngayon na siya darating, okay? I'm also seeing here, for some of you Gemini, na parang ito, this week is all about your fulfillment. Okay? Parang ngayong linggong ito, gagawin mo yung mga bagay na magfulfill sa'yo, that makes you happy. Ayaw mo na magkasya sa kakaunti, ayaw mo na magkasya sa maliit, o ayaw mo mag-settle for less. Ano? Parang ngayong linggong ito, parang nakita mo, okay, ano ba yung kaligayahan ko? Ano ba yung magfulfill sa akin? Masaya ba ako dito? Kung hindi ako masaya, kung napipilitan lang ako, it's time for you to really find your own happiness. And now, yung search mo patungo dyan ay magsisimula this week, okay? There will be clarity, especially here with the Ace of Swords, there will be clarity in your mind kung ano ba talaga ang gusto ni Gemini. Kung ano ba talaga yung gusto mong mangyari. Kung ito bang sa present life mo, ito bang hawak-hawak mo, ito bang natatamasa mo ngayon, ito ba talaga ang gusto mo? Medyo may sense of realization. A realization that will give you the right direction and the clear path moving ahead. Because ngayon parang iniisip mo, for a very long time I'm seeing someone na parang sobrang lungkot, sobrang napapagod na, feeling mo unfair ang buhay, feeling mo kahit anong kayod, kahit anong gawin, parang laging may mali, laging may kulang. Ngayon, parang sabi mo, teka, kailangan ko tong action, kailangan ko tong gawa ng paraan, hindi pwedeng laging ganito. So ngayon, pinanghahawakan mo yung puso mo, pinanghahawakan mo yung ano ba yung dapat for me? Ganyan. Ano ba yung gusto ko talaga? Kasi kung yung bagay na ito ay malinaw, kung itong bagay na to na gusto mo
ay talagang malinaw sa isip mo na ito talaga yung gusto mong tumbukin from now on sa kalahati ng taon patungo hanggang next year, talaga naman magkakaroon ka ng additional fuel or fire or motivation na sugurin yan at gawin yan. Ngayon kung dati parang gulong-gulo ka, hindi mo alam gagawin, ano ba to, paano ba yan, saan ba ako pupunta, may patutunguhan pa ba ito, itong trabaho na ito, am I wasting my time here? Kasi parang unti-unti mo naramdaman yun at happy o kaya hindi na suwak yung ginagawa mo sa kaligayahan mo. Parang hindi na fit you're feeling na nagkatrabaho ka lang because you need to. Pero parang yung tawag ng damdamin, unti-unti ka na nauupos o unti-unti ka nang hindi natutuwa na gawin yan. So ngayon, may tawag ng damdamin to really, ngayon unahin ang puso, unahin ang magpapaligaya sa'yo, talaga mong overflowing of love, overflowing of happiness. At kapag naramdaman mo daw kasi yon, at saka mo siya ma-share sa ibang tao. Lagi ko itong ginagamit na example, yung podcast interview ni Tuesday Vargas kay Kakay Bautista. Yung parang si Kakay Bautista yung comedian, kilala niyo yan, na parang for a very long time breadwinner siya. Pero parang hindi siya masaya. Kasi parang ginagawa lang niya because of responsibility, because ito ang kailangan. Bukal naman sa loob niya yung pagiging breadwinner niya. Pero parang in the process, nakakalimutan na niya ang sarili niyang kaligayahan. So parang na-realize niya, nagbibigay pa rin siya sa family niya, pero dapat meron din siyang pansarili. Na nabibili din niya yung gusto niya, napaprovide din niya sa sarili niya yung mga kaligayahan na gusto niya habang nagpa-provide siya sa family niya. Kasi ang rason niya, hindi mo ma-share o hindi mo patuloy na mabibigay yung happiness ng iba kung ikaw mismo ay wala. So make sure, this week, the start of fulfilling your own happiness, your own life, your own love, your own completeness. Okay? Ito yung pagkakataon talagang fulfilling, contentment, and satisfaction ang kailangan mong bigang panahon this week. Okay, Gemini? So napakaganda ng yung panimulang background reading. So, sa yung spread this week, Gemini, ilan ang yung major arcana? Okay? You only have one major arcana here. Correct? Yes, you only have one. You have the Magician card. Wow, sabi paunang ng yung spirit guides, you have the enormous talent this week, Gemini, to manifest whatever you want to do. At nangailangan niya ng action from your part. Meron sa inyo na parang takot pa mag-try, takot subukan, o takot isabuhay yung plano mo. Ngayon sabi ni Spirit Guides, uy, kaya mo naman, no? Lahat ng tools sa sayo, lahat ng skills sa sayo, kaya mo to. Gawin mo na, huwag ka matakot. Especially here, kung ang tutumbukin naman ito at ang rason ay kaligayahan mo at bagong simula at overflowing of love and emotion na parang this thing will fulfill you. Kaya simula mo na yung gagawin mo, huwag ka na matakot. Nakita ko at narinig ko na parang hindi ibibigay sa iyo ni God yung dream na yan o yung goal na yan o passion na yan kung talagang hindi yan nakatadhana for you. Okay, Gemini? So ngayon, ang malaking portion of your reading for the week is to take action on what you want to manifest. Okay? Halimbawa, gusto mo maging singer, tapos hindi ka naman nag-audition for singing contest. Paano ka magiging singer, di ba, Gemini? Hindi ka man pwedeng sa bahay ka lang nakanta. Pwede ka rin mag-upload online kung gusto mo ma-discover, di ba? Sa TikTok, sa YouTube, anywhere, in any social media platforms. Pwede mo dun simulan kung gusto mo talaga maging singer. Ibig sabihin, yung pangarap, yung vision, yung minamanifest, dapat may kaukulang action. And you have to trust your skills, trust yourself. Dahil nakita ko dito, change is about to happen for you. At yung change na mangyayari lang yan once you step forward. Okay, Gemini? Napakagandang paunang mensahe sa iyo ng iyong spirit guides sa iyong reading for today with the presence of a major arcana. So, in your spread, pag-usapan natin in detail mode, nakita ko dito na may mga pagkilos ka na nagdudulot sa kalinawan ng isip. Parang ngayon, magkakaroon ka na ng clear mind of where you want to go. At nakita ko rin dito na marami kang options that you want to do. Marami kang gustong simulan, gustong gawin na ikaw mismo magkakaroon ka ng tapang to try. Before parang wala Before parang sige, wag na lang, o kaya next time na lang, di ko pa kaya, o kaya hindi pa ako kumpleto, o kaya hindi pa ako ready, ganyan. Pero ngayon, ramdam ko, Gemini, your readiness from you to start something new and to try itong matagal mo nang gustong gawin. Pero parang ang daming hadlang before o ang daming mga obstacles before kaya hindi mo masimulan. Nakita ko dito na your actions will give you the financial stability that you need. Okay? Ito yung simulang kailangan mong harapin. Okay? So pag-usapan natin ng yung spread in detail mode para malaman natin kung ano talaga yung mga dapat pagtuunan ng pansin in your life this week. Okay? At the center, you have the 7 of Cups. Dito, nakita ko na marami kang gustong gawin, Gemini.
Marami kang gustong gawin and maraming doors or options ang nagbubukas for you this week, okay? I'm seeing you trying to figure out kung ano ba yung best option for you para ma-fulfill na yung mga bagay na alam mong magpapaligaya sa'yo at kukumpleto sa'yo. Ngayon parang you just want to live at hindi lang basta nag-exist. Yan. Ngayon you want to enjoy your life. Mabubuhay ka, hindi ka lang basta nag-exist. You know what I mean? Nakita ko rin dito na parang ang dami mong gustong subukan, ang dami mong gustong i-try, whether halimbawa gusto mong i-try itong gantong negosyo, i-try itong gantong tindahan, habang nagtitindahan, merong barbecue sa harap, o kaya nag-iisip-isip ka ng iba't ibang pagkakapirahan at this time. Ano? O kaya hakbang in pertaining to your grander path sa buhay. Ngayon, nakita ko dito na medyo naguguluhan ka. Ano, Gemini? Medyo magulo. Parang, dito kaya pupunta, doon kaya ako mag-a-apply. Kung mag-a-apply ako doon, paano, saan, pwede ba ako doon, pwede ba ako dito. So parang, sa dami ng options, hindi mo alam kung alin doon ang gagawin o hindi mo alam kung saan ka pinto kakatok o kung saan opportunity ka mag-try o susubok o mag-effort. Ano, because nararamdaman ko that you don't want to waste any longer. Parang you don't want also to waste money and time and effort and also pressure, added pressure from other people in your life na nakatutok sa'yo at tinitignan nyo bawat hakbang mo. Pero ngayon nakita ko talaga that you are trying your best to figure out ano ba yung best option for me? Ano ba yung dapat kong unahin? Ano ba yung swak sa buhay ko ngayon? Yung trabahong para sa akin, yung pasok ng credentials ko and at the same time magpapaligaya sa akin because pagod ka na maging alila from a past endeavor na alam mong gumugol ka na mahabang trabaho doon at parang wala namang pinatunguhan. Ngayon, you want to be smart. You want to be practical also and maging wais ka ngayon because alam mo nakasalala yung kaligayahan mo na pilit mong kinuha o pilit mong pinanghawakan away from a past endeavor o past experiences o past trabaho o pagkakataon, sitwasyon na parang ngayon you're trying to build back the power for you. Ano, parang gusto mo ngayon yakapin ulit yung control sa buhay mo. Kaya hinahanap mo yung mga bagay na para sa'yo. Ayaw mo na mag-settle for something na kakawawain ka o malulungkot ka o mag-stress ka o parang feeling mo you're so down, you're so alone, ganyan. Kaya ngayon nagiging mapili ka, ano? I'm hearing, ilatag mo daw yung mga bagay na opening doors for you, yung mga choices mo. Kung ano yung, tapos maglagay ka na parang, mag-narrow down ka, parang, for the 10 options, piliin mo yung 8. Sa 8, piliin mo yung 7. Sa 7, piliin mo yung 5. Sa 5, piliin mo yung 3. Sa 3, doon mo talaga timbangin alin sa tatlong yun yung pinaka make tawag ang damdamin that you want to try. So para mag-eliminate ko doon ng paunti-unti hanggang ma-figure out mo, ma-zero in mo yung bagay na gusto mo. Yun daw yung paraan mo this week to really see kung ano yung para sa'yo na gusto mong simulan. Yung options o yung plan A, plan B, plan C na gusto mong i-try. Okay? The 7 of Cups being clarified by the 3 of Swords. Yes, like I said, sobrang hirap mamili because a past endeavor, a past mistake, a past rejection, a past heartaches really gives you the confusion o pag-iingat o parang please God, let this new step be mine. Parang ganyan, parang may takot sa'yo magsimula, may takot sa'yo humakbang because talaga namang ang dami mong heartaches na naranasan before. And ngayon, masyado nang confused ang isip mo in doing so because naiisip mo din na parang oh my God, baka ito na naman, baka yan na naman. Nagiging maingat ka. So, sobrang ingat, ayaw mo nang kumilos, ayaw mo nang humakbang. Pero nakita ko dito na, sabi ni Spirit Guides, gamitin mo lang daw yung mga natutunan mo before and always tell yourself, okay, I'm starting over. This is something that I want to do. Ngayon, kailangan tapangan mo, maging excited ka, be optimistic daw. Huwag ka mag-iisip ng nega at lagi mong isipin na yung nangyari before ay hindi na mangyayari ngayon. So parang sabi ni Spirit Guides na you need to heal from this pain, Gemini. Whether past relationship or past endeavor, past trabaho, past experiences na talaga naman hanggang ngayon daladala mo sa puso mo. Kailangan mo daw maghilom. And think forward. Move forward and mamili ka na. Isabuhay mo na daw itong mga visions mo o mga fantasy options mo na gusto mong simulan ngayon sa buhay mo. Okay? In the area of what you want, you have the 8 of Cups. 8 of Cups here is telling you na parang ikaw, sa puso mo, handa ka na umalis. Handa ka nang sumugod sa mga bagong bagay. Handa ka na pero may lingering effect pa rin yung past mistake o past heartache. Na parang paano kung ganito, paano kung ganyan. Baka ito na naman ang kabaksakan ko. Baka may ganitong klaseng boss na naman doon. Baka yung lilipatan ko ganito na naman yung mga kapitbahay. Baka sundan lang naman ako ng gulo doon. Baka magkaroon na naman ng aberya. So, maraming mga
painful experiences in the past na lingering pa rin sa'yo. At kailangan mo daw putulin yun. Narinig ko dito na in the pursuit of your own happiness and grasya and swerte and opportunity na gusto mong yakapin this week, Gemini, na talagang papaligaya sa'yo, kailangan mo talagang pumunta doon at harapin na siya. Okay? Ngayon nakita ko na kung may dumating daw na opportunity, yakapin mo daw. Huwag mo daw i-ignore. Huwag mo daw ilagan o kaya huwag ka maging choosy this time. Especially now na gusto mo talagang umabante, na gusto mo nang umalis sa dating lugar o dating pwesto mo o dating relasyon. Basta I'm seeing you leaving something behind. Okay, Gemini? Whether mariling paniniwala ito na baka feeling mo mali pala yung pinanghawakan mo about someone or something. Ngayon na-realize mo na, okay, mali pala yun. Now, iiwanan mo na yung past mong paniniwala or past mong kinasanayan yan o kaya past mong belief system about something or someone. Ngayon, ready ka na to conquer new things, acquire new knowledge, acquire new experiences. May kahandaan sa yung part. Pero ramdam ko yung confusion. Because dala din to ng newness, dala din to ng unfamiliar things, dala din to ng parang something is so unsure, no? So ngayon parang may takot, may kaba, may duda. Pero nakita ko talaga na you want na something to change in your life. And you want to move. Gusto mo nang umiwas, gusto mo nang lumayo. Gusto mo nang parang magkaroon ng bagong simula nang wala itong mga bagay na ito sa buhay mo. Okay? The Eight of Cups being clarified by the Tower card. Yes, you want change. You want drastic change in your life. I don't know, maybe because nanggaling ka sa isang magulong pamilya na parang ngayon gusto mo nang bumukod, gusto mo nang magkanya, gusto mo nang magsarili. Because parang for a very long time talagang nasubok at nasakripisyo yung kaligayahan mo. Ngayon, parang gusto mo nang buuin ang sarili mo. Parang you want to rebuild yourself and find your own happiness now. Kaya gusto mo umalis, gusto mo na magbago. For some, sa trabaho o negosyo, ngayon parang you feel like nothing is working out anymore. Parang hindi mo na magawa, hindi mo na makayanan, hindi mo na mapiga pa para buuin o ayusin ang lahat. Kaya parang you want drastic change, you want this to happen very quickly kasi ayaw mo rin magsayang ng oras and now you are going there. Kaya nga lang may confusion pa in your part. Ramdam ko yung confusion, ramdam ko yung kaba, but lagi mo daw isipin kung kaligayahan mo naman ang hinahabol mo, why not try it, di ba? Why not pursue it? And tapangan mo ang sarili mo in doing so, okay? In the area of what you need, ito kailangan mo the Seven of Swords. Si Seven of Swords dito sinasabi niya na parang ang kailangan mo daw ngayon, Gemini, talagang diskarte. Taktika. Hindi ka pwedeng humakbang lang basta-basta, okay? And huwag ka daw umasa sa pangako ng iba. I don't know why, kung importante po sa inyo yan. Kung meron man nangako sa inyo nitong mga past week, past month, na parang may nangako sa inyo ng trabaho, nangako sa inyo ng magandang buhay, nangako sa inyo ng paglilipat, o nangako sa inyo ng katapatan for something, parang huwag mo daw asahan lang yun. Okay? Huwag ka daw umasa sa mga pangako o sa mga sinasabi sa'yo. Make sure that you take action on your own life. You do what's best for yourself at hindi ka daw dapat nakadepende sa iba because not everyone is true to you. So mag-ingat ka daw against sa mga taong manloloko, sa mga taong lying, cheating, stealing, yung mga akala mo totoo sa harapan mo pero sa pagtalikod mo pala iba sinasabi. So parang ito yung panahon na maging independent ka and work on the things that you want. Okay? On your own. Ikaw daw mismo ang gagawa ng paraan. Kung kailangan mo ng pera ngayon, ikaw mismo ang maghahanap. Hindi pwedeng aasa ka sa isang middleman o sa isang tao na, sige, pahiramin kita mamaya, balikan kita. Tapos parang tatagal, magkakaroon pa ng delay, imbis na kailangan mo na yung pera. So parang ikaw daw mismo ang kumilos, imbis na yung taong yun na asahan mong maghahanap o mag-aasikaso for you. Okay, Gemini? Nakita ko dito na kailangan daw hanapin mo yung right strategy and right option to do things. Parang dito tinatawag na parang hanapin mo daw yung secret sauce or secret plan, ganyan. So parang ito yung pagkakataon for you to really brainstorm, think things thoroughly para mahanap mo yung tamang at akmang proseso sa gagawin mo para makuha mo na yung mga bagay na gusto mo. Okay, Gemini? The Seven of Swords being clarified by the Four of Wands. Yes, ngayon nakita ko talaga in order for you to really have a successful, parang mission accomplished yan. Para magkaroon daw ng mission accomplished sa mga planong gagawin mo this time, ikaw daw dapat ang mag-asikaso. I'm hearing kasi na baka may pinapaasikaso ka from someone or may inaasahan kang taong gagawa ng isang portion. Tapos kapag binalik na niya yung balita, saka kakikilos o saka magkakaroon ng development. Pero parang naririnig ko na it's either kapag hindi mo daw tinutukan yung ginagawa ng taong pinagkatiwalaan mo, baka hindi umandar agad. O baka may aberya doon hindi pa masabi sa'yo, madelay pa, matagalan pa. So, Four of Wands here is telling you na parang in order for you to succeed and get to the threshold and get to the
parang destination o end point or yung finish line ng gusto mong tumbukin this week o for the rest of the month, sabi ni Spirit Guides, kailangan ikaw mismo nakatutok. Hindi pwedeng iasa mo sa iba, okay? Because not everyone is dependable and not everyone is genuinely pwede mong pagkatiwalaan, okay? So ngayon, ikaw mismo ang kikilos, okay, Gemini? In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Swords. Now, ito ang naka-apekto dito sa mga bagay na gusto mong gawin, sa kaguluhan sa isip mo na parang you don't know how to start things or you don't know kung saan magsisimula, kung ano yung bagay na dapat unahin, kung anong opportunity ang dapat yakapin, kung anong daanan dapat puntahan. Ngayon, iniisip mo, you want clarity. You want, parang, I don't know, parang nag-stamp ka na ng paa. Medyo naiinis ka na rin, na-frustrate ka na because ang labo-labo, Ang labo-labo sa isip, ang labo-labo sa damdamin, may kasamang takot kasi at kaba. At saka, fear of failure, yan. Kaya parang hindi ka makaisip ng tamang plano o hindi mo matumbok kung alin man dito ang parang gusto mong gawin o gusto mong simulan. Sabi ni Spirit Guides, I'm hearing na you need some vacation muna, Gemini. Parang ilayo mo daw muna ang sarili mo, especially here with the Eight of Cups. Parang kailangan mo daw muna lumayo o umalis. Panandalian lamang ito, ha. Harapin mo pa rin ito because hindi ito makakawala sa iyo, tong problema na ito, tong pamimili mo na ito at pag-settle down in one big option na kailangan mo i-prioritize. Panandalian lang daw, magbakasyon ka panandalian. 2 days, 3 days, mag-beach ka kung kinakailangan, mag-video ka, pumunta ka sa park o kaya kumain kayo sa labas. Yun talagang hindi mo muna siya iisipin para magkaroon ng para makahinga daw yung isip mo, yung damdamin mo, para lumuwag, maging maayos, gumaan. Pag ganun daw kasi lilinaw ang isip mo, especially here with the Ace of Swords, magkakaroon ka bigla ng realization kapag relax ka, kapag okay ka, kapag medyo malayo ka doon sa iniisip mo o problema mo. Because sa challenge mo kasi lumalabas si Nine of Swords. Talaga namang sobrang bigat na sa isip mo, pagod na pagod ka nakakaisip. Siguro some of you hindi na makatulog, hindi na makapagpahinga kasi sobrang talagang stressful yung mga bagay na gusto mong simulan. I'm hearing talaga sobrang daming options or sobrang daming bagay na kailangang asikasuhin, kailangan tapusin, and ang hirap i-push through. Ang hirap i-push through because hindi mo talaga alam yung kalinawan ngayon. But I'm hearing, makakatulong sa'yo yung past mistake. Okay, makakatulong sa'yo yung pinagdaanan mo in the past. Doon mo daw tignan kung saan ka ba nagkamali before. Halimbawa, nag-try ka na sa gantong trabaho, cashier halimbawa sa isang kainan. And then, pwedeng option yun sa'yo ngayon, option yun trabaho na yun. Pero na-realize mo na sa dating trabaho, kapareho lang din yung kita, kapareho lang din, parang same company lang din pala yun. So, parang ganoon din pala yung kalakaran. So, may eliminate mo na yung cashier option na yun. So, parang ganon. Gamitin mo daw yung past experiences mo to determine kung ano yung mga options this time na workable, doable, and for you sa buwan na ito. Okay, Gemini? So, the Ace of Swords being clarified by the Nine of Swords. Yes, dalawang 9 na lumabas dito. 9 of Swords is clarifier for our Ace of Swords. And 9-9 here is telling you na 9-9 is all about release. Okay, Gemini? Sobrang dami na. Kulob na yung utak mo sa kakaisip, kaka-worry, kaka-stress. Some of you are overthinking na din. At talaga namang halo-halo ng emosyon dito at talagang gusto mo na makaalpas, gusto mo na makabangon, gusto mo na makalipad, gusto mo na makawala sa pain, worry, and stress. Ramdam ko yan because parang ang dami mong utang, ang dami mong responsibilities, ang dami mong kailangan bayaran, ang dami mong kailangan asikasuhin. Meron ka pa siguro iniipunan, tapos meron ka pa pinapaaral, meron ka pang ginagastosan. Ngayon, parang feeling ko, ang daming gastos, pero may kailangan ka pang hulugan dito na parang hindi pwedeng mawalan yon every month. So parang ngayon, nag-iisip ka ng parang, teka, paano to? Anong gagawin ko? Anong hakbang ba ang dapat kong gawin para maayos ko ito? And too much na yung pain in your mind, in your heart, in your soul, kung ano yung hakbang. And now I'm hearing na this time there will be clarity, there will be an idea for you na magagamit mo para makaalpas ka na dito sa mga sorrow and pain and overthinking na ito. Pag-usapan natin siya later. In the area of your near future, like I said kanina, meron kang the Magician card. Magician card is telling you, yes, there will be a moment for you that a manifestation will come true. Okay? You'll be landing a life that you manifested. Probably, makukuha mo na yung desired mong trabaho, mabubuo mo na yung negosyong gusto mong simulan, makakalipat ka na ng bahay, magkakaroon ka na ng bagong simula. Kung ano man yung minamanifest mo this time, I'm hearing in the near future, you will get it because pinagtrabahuhan mo. Okay, Gemini? Walang lalagapak lang sa kamay mo out of nothing. Ito ay bunga ng pinagpaguran because the Magician,
bukod sa pag-manifest o pagdadasal ng mga bagay na gusto niya mangyari, gumagawa din siya ng kaukulang aksyon para matupad yun. Hindi lang siya basta naghihintay. Tingnan mo, nakalapag sa lamesa lahat ng lahat ng elements. Merong cups, merong pentacles, may wand, and may sword. Ibig sabihin, lahat ng elemento ay nasa kanya at kakayanin niya ito. Ready ka na to conquer things. Kung meron kang pangarap na gustong sungkitin, mga goals na gustong makuha, kakayanin mo daw siyang maabot, Gemini, in the near future. Congratulations. The Magician cards being clarified by the Seven of Cups. Dalawang beses lumabas ang Seven of Cups here. Talaga naman, kung ano yung options before nakita ko na kinatakutan mo, ngayon kisimula ka on, zero down mo sa isang priority mo this time at lalagpasan mo na yung pain and trauma and takot from the past. Ngayon nakita ko with a 7-7, you are lucky. Okay? You are lucky this week to try something new, to get what you want, at ngayon kailangan talaga ng alam mo yun, kasabay ng aksyon ay yung talagang pag-abot sa gusto mong gawin. And with the Magician card here, napakaganda. Ang gandang kombinasyon. After you try to manifest what you want, lalo pa magbubukas yung mga pinto for you. Pinto bigger than what you try to manifest. Magugulat ka na lang biglang may mag-o-offer sa'yo ng new job, offer sa'yo ng bagong opportunity, bagong negosyo, ganyan, o kaya pagkakakitaan na dati hindi mo naisip na magbubukas pala para sa'yo. So ngayon dahil ginawa mo ang lahat, pinamalas mo, pinakita mo na kaya mong abutin, kaya mong gawin, kaya mong pagtrabahuhan yung bagay na gusto mo makamit, once na makuha mo yun, doors are opening up. Okay? Makakapamili ka na ng better things in life. I don't know why I'm seeing you trying to buy a new property, trying to buy new material things para sa'yo na dati pangarap lang. Ngayon, abot kamay na siya, kayang-kaya mo nang bilhin, kayang-kaya mo nang gawin, kayang-kaya mo nang puntahan yung mga lugar na dati gusto mo lang puntahan. Pero ngayon dahil nagkaroon ka ng clear manifestation and may buhay ka na ngayon in the near future na ginagawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin, magkakaroon ka talaga ng maraming pagkakataon at opportunity to open up doors na matagal mong gustong buksan, and also doors na hindi mo akalaing magbubukas for you. Wow! Napakagandang near future for you, Gemini. Congratulations. In the area of your challenge this week, Gemini, you have the Nine of Swords. Isang bagay, don't overthink, okay? Ito ang challenge mo kaya hindi ka makapag-isip ng tamang paraan o kaya hindi ka makapag-relax at hindi mo mahanap yung para sa'yo o yung magagandang bagay for you because you're thinking too much. Sabi ng spirit guides mo, wala daw magagawa ang worrying. Wala daw magagawa ang overthinking. Alam ko ang hirap, no? Kahit ako man minsan, I overthink too much or I worry too much for things na kinakaharap ko o pinaproblema ko. Pero na-realize ko din na minsan, walang maidudulot yung pag-overthink o pag-worry. Ang nadudulot lang niya, hindi ka masaya. O ini-spoil lang niya yung experiences mo. Ngayon, gawin mo lang yung makakaya mo. And let God do the rest. Hayaan mong gulatin ka ng kapalaran na, uy, ito yung tinrabaho ko, ito yung pinaghirapan ko, nagulat ka na lang successful pala. O kaya ang bilis ng resulta. O kaya much bigger pa yung nakuha mo more than what you expected, no? So ngayon, gawin mo lang yung makakaya mo. Take one step at a time, one day at a time. Huwag mo masyadong biglain ang sarili mo in doing things. I know there are a lot of added pressure sa'yo, especially pressure from your family, pressure from your mga responsibilities mo, baka breadwinner ka o ikaw yung sole provider sa family, ang dami mo kailangan gawin, laban, sugod, ganyan. Pero ngayon, kailangan mo daw ipahinga yun ang isip mo sa kakaisip, okay? Take one day at a time. Yun talaga ang sabi sa spirits mo, one day at a time and everything will be fine, okay? The Nine of Swords being clarified by the Ten of Swords, Ten of Wands. Yes, ang dami mong daladalahin. Ang dami mong responsibilities. Sobrang bigat na kaya parang hindi na kinakaya ng isip at puso mo. Saan ako kukuha ng pambayad? Saan ako kukuha ng pambili ng ganito? Malapit na ang disconnection, malapit na ang due date, ang dami kong kailangang bills, ang dami kong kailangang asikasuhin, pamilya, trabaho, pansarili ko na papabayaan ko na. So parang ngayon, sabi ng Spirit Guides, your burdens, your responsibility are the reasons why sobrang stress mo. So parang ngayon, ang solusyon, sabi ng Spirit Guides, bitawan mo ng ibang responsibilidad na hindi mo na kayang dalhin. O kaya ipasa mo na sa iba. O kaya kailangan mo maghanap ng taong may hingahan. Masasabihan na, uy, itong problema ko, ito nangyayari sa akin, paano ba to, paano ganyan. Kung hindi ka man nanghihingi ng solusyon from other people, kailangan mo lang maghanap ng tao, a friend, a family member, a best friend, na talagang mapaghihingahan mo. Masasabihan mo ng problema, masasabihan mo ng hinanakit mo, para gumaan ka na pakiramdam mo. And ngayon daw, isipin mo mabuti yung mga responsibility mo. Meron ka dyan na parang kailangan mo ng bitawan, kailangan mo ng ayusin, sabihin sa mga tao na, uy, hindi na to sa akin, kaya nyo na to, para gumaan-gaan daw yung mga dalahin mo. Okay, Gemini?
para sumaya ka na. Tinan mo with the Ace of Cups, naghihintay sa iyo yung happiness mo this week. In the area of your fortune, ito maganda. Sabi ko 'di ba kanina, parang ang gulo-gulo ng isip mo, hindi mo alam kung ano yung options sa dapat i-take, kung ano yung dapat i-prioritize because you're very very worried to fail, you're worried about the past mistake na baka maulit. Ngayon, magkakaroon ka ng great idea because Ace of Wands is a brand new idea, parang light bulb moment ito na parang, yes, now I know. In the area of your fortune, sabi ng Spirit Guides, magkakaroon ka ng kalinawan this week on what you want to prioritize, kung anong gagawin. At ito yung magbibigay sa iyo na parang, okay te, parang may excite ka bigla, na parang, ito muna gawin ko, ito na sugurin natin. Magkakaroon ka ng kalakasan loob at tawag ang damdamin for you to try this. I'm telling you, parang bigla-bigla itong darating sa isip mo. Out of nowhere, makakaisip ka ng paraan, makakaisip ka ng great idea, at ito ay tawag ng intuition mo na, ito ang tamang gawin, ito ang tamang option, ito ang gagawin ko. Walang patumpik-tumpik, parang bigla mo itong gagawin at talaga namang maganda magiging bunga na to for you, Gemini. Okay? The Ace of Wands being clarified by nakabaliktad na Ten of Pentacles. Interesting, pero hindi ako nagbabasa ng reversed. So, the Ten of Pentacles here, parang isang idea na bubuin mo, nakakamap mo this week that will give you the opportunity or the door pabukas sa mga bagay na pangmatagalan. Halimbawa, pangmatagalang trabaho, pangmatagalang negosyo, a solid foundation, a solid financial blessing. Nakita ko dito na yung gagawin mo this week, it will give you a lifelong pasok ng pera. Okay? May pambayad ka sa bills, may pambayad ka sa due date, may pambayad ka sa disconnection, may pambayad ka sa hinuhulugan mo. Meron ka na makukuhang idea or opportunity o negosyo o trabaho this week na talaga namang makapag-provide ka na for the family. For a very long time ito because Ten of Pentacles is a legacy card. Legacy money ito. So pang matagalan, solid ito, talaga namang foundation ito ng iyong source of income. So, yakapin mo tong bagong opportunity na darating kung bagong trabaho to, bagong income, o kaya new great idea na gusto mong simulan this week. Okay? So, magiging malinaw na sa'yo in the area of your fortune yung bagay na gagawin mo moving forward. Okay? In the area of your divine advice, ito naman ang payo sa'yo ng Spirit Guides mo this week, Gemini, is to let go. Let go of perfection. Okay? We have the 9 of swords here. Let go of overthinking. Okay? May mga bagay ka daw pinapanghawakan. Alam mo to, Gemini. May mga bagay ka daw pinapanghawakan na alam mo na kailangan na i-let go. Pwedeng people that are hindi na talaga nakakatulong sa'yo, toxic, pahirap lang, o kaya worrisome, o kaya mga maling paniniwala mo about something or someone. Ngayon, pati takot daw at duda. That's what I'm hearing. Takot at duda. Paano ka liligaya kung nabubuhay ka sa past o nabubuhay ka sa mali? Okay? Let go and you will be having the financial stability that you want. Okay? The 4 of Pentacles being clarified by the 6 of Cups. Yes. Tama nga ako. Past endeavor. Mga nangyari sa past, pinanghawakan mo pa. Sabi ni Spirit Guides, let go. Let go of this person. Let go of this drama. Let go of this conflict. Let go of this pain. Okay? Para makalarga ka na at makaabante ka na. Hindi mo daw mahanap yung true meaning of life, true meaning of happiness kung pinapanghawakan mo pa rin yung mga mali sa past mo. Okay, Gemini, napaka-profound ang payo sa iyo ng Spirit Guides mo. It's either binabatukan ka niya ngayon o hinahampas ka niya sa balikat mo na, tama na pagdidwell mo sa past. Let go ka na, okay? Yung outcome na very interesting, ano kaya yan? Pag-usapan natin later. But first, ano muna yung karagdagang blessing sa iyo at payo ng Spirit Guides mo? You have August. May importance po ba sa inyong August or a very, very good milestone parating sa iyo sa August? Ang tabayanan mo yan. Another message, you have Broom. New home, new attitude. Yes, like I've said, new things, new bahay, new adventure, new places, new opportunity, new job. Ito yung confirmation. Meron ka daw new home and new attitude in the coming, pwedeng sa August yan dumating. So congratulations. I'm seeing you very, very happy. Another message, you have Peacock, beware of great pride. Ito pagkakataon na wag daw maging mayabang, wag maging prideful, wag gamitin ng ego, maging humble lamang at maging matutong makinig din at maging makisimpatya sa ibang tao. Another message of bread, period of prosperity, wow, and abundance. So napakasaya for you. Congratulations. Period of prosperity, especially here with the 10 of Pentacles, magkakaroon ka talaga ng pagkakakitaan, trabaho, negosyo, or an opportunity na mabibigay sa iyo ng lifelong na income. Okay? Another message, you have V for victory in some endeavor. Meron daw tagumpay. Congratulations, Gemini. Another message, you have gavel, involvement with the law. So meron siguro mga mapaplansyang mga mana o mga property na gustong ibenta, property na gustong bilhin, mga hatian sa inyong property. Ngayon parang law yan tungkol sa batas. So kung ano man yung mga inaasikaso mo ngayon, pwede ding documents, visa, pwede rin yan, o kaya mga legal papers na ngayon ay magkakaroon daw ng development at magiging masaya ka with the outcome. Congratulations, Gemini. Another message you have, kunin natin itong dalawa, a sunrise, new creative ideas. Like I said, creative idea for the week.
New adventure or new ventures, fresh start. Kakaroon ng bagong simula. Bouquet, compliments from an admirer. Ooh, like I said, may love talaga dito. Talagang bagong taong darating sa buhay mo. May admirer ka daw. For some, hindi sa lahat. Okay? Another message, you have casket, someone going out of your life or the end of a situation. Ngayon, talagang meron ka lang talagang bitawan. Dapat bitawan yung four of swords, four of pentacles. At ito yung confirmation niya. Meron daw aalis sa buhay mo. Yun yung mga taong hindi mo na kailangan talaga. Okay? Another message, you have desk, pay attention to your work. Ito yung pagkakataon para sa'yo na bigyan mo doon ng importansya ang iyong trabaho, career. Okay? In this week, kailangan mo daw itong pagtuunan ng pansin. Gemini, you have courage, katapangan, yes. With so much worry and so much stress from the past. Ito ngayon, sabi ng Spirit Guides, ngayong linggo, magkaroon ka ng tapang to start over, especially here with the 8 of Cups. Gawin mo na, sugod ka na para sa pagbabago ng buhay mo. Huwag ka matakot, have some courage, okay? Pag-usapan natin ng yung outcome, ano kaya ito? 1, 2, 3. Wow, 8 of Wands is a card of right direction. You're on the right path. Good news after good news after good news. You're entering a new life, a new era kung saan maraming bago, maraming new blessing, new opportunities. Like I said, 2-7 ito. 7-7 is luck. New doors opening up for you. So ngayon, huwag ka matakot na magsimula. Huwag ka matakot mag-try because something new is coming in. Okay? Ito yung bagong simula, bagong pagka-try for your complete happiness. Kaya ilaban mo na, mag-focus ka na sa gagawin mo ngayon. Okay? And choose, prioritize one thing muna. Doon ka tumutok and dire-diretso mo lang yung path na yan and you will have a bright future with this. Okay? Gemini, the 8 of Wands. Dalawang best lumabas yung 8 of Wands. 8 is abundance. So may abundance ka na, may luck ka pa. Okay? Meron ka pang reflection or release. The 8 of Wands being clarified by the 6 of Pentacles. Yes, lahat ng binigay mo dati ngayon babalik na. Lahat ng bagay na nilalaan mo, nilalabas mo, maririp mo yan pabalik. Okay? Kung nagalaan ka ng effort, babalik din sa'yo yung same effort. Kung nagalaan ka ng love, babalik din sa'yo yung love na ilalabas mo. Ngayon, gagawin mo lang talaga yung papasaya sa'yo and it will come back to you. Okay? So, focus and the fruit will come to you immediately. Makukuha mo agad yung magandang resulta because talaga namang nakafocus ka doon at nilalaanan mo to ng effort, time, money, and attention. Ano? So, ngayon, talagang dire-diretso ka na, huwag ka na huminto, yakapin ng pagbabago, and the good things will come back to you. Ngayon, magkakaroon ka na ng pera pang ikot sa buhay mo. Pwede mo ring ma-share sa ibang tao because 6 of Pentacles is also about a card of charity. Makapag-share ka pa sa ibang tao, and ngayon, abundant life ka na. Wow! Napakagandang outcome nito. Ngayon, nakita ko dito, you are now entering a life of happiness, fulfillment in your heart, and kaya mo nang ma-share sa iba because hindi ka natakot na baka hindi bumalik, baka hindi ganyan. Ngayon, babalik siya ng kusa because you're now happy. You're of service with other people. Parang handa ka magbigay para sa iba because alam mo na yun talaga yung tawag ng damdamin mo gusto mong gawin. Okay? Wow, Gemini, that is your June 9 to 15 reading. Sa pagka-resonate, sa pagka-relate, comment down below na reading yung messages. Thank you again for watching hanggang dulo po. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.